This is a Sun Life Secure Income 15. Ito yung product ni Sun Life na pwedeng gamitin as retirement fund, educational fund, a lifetime savings, pwede siyang income continuation. So this is the newest plan ni Sun Life. Last year lang siya na-launch. Then meron siyang life insurance and centenarian bonus. Yan. So, yung life insurance niya is 200% ng face amount. So, nagdo-double siya. Then, yung centenarian bonus niya, kapag na-reach yung age na 80, 85, 90, 95, is yung 50% ng total life insurance coverage ni client is pwede niya nang ma-advance na hindi niya kailangan mawala para makuha niya yung half ng life insurance coverage niya. Then, meron din siyang lifetime guaranteed cash benefits na 6% ng face amount yearly starting at the end of the 6th year policy or after 6 years until age 100, yearly na siya nakaka-receive ng 6%. Then, living benefits, ito yung merong guaranteed cash value na pwede niyang gamiting emergency via policy loan. So, kung kailangan ng emergency needs, di ba, pwede. Merong pwedeng makuha si client or mahiram. Then, manageable yung premium payments niya. Pwede siyang bayaran or hulugan ng 15 years. Pwede siyang 10 years. Pwede siyang 5 years or 3 years. Pwedeng annual, semi-annual, or quarterly, or monthly payment through auto-debit or auto-charge. Pwede. Okay? So, sa ginawa kong sample is 1 million face amount. So, ang total life insurance coverage ni client is 2 million. At ang guaranteed cash benefit niya is 60,000. Ito yung ibibigay ni Sun Life. After 6 years, then every year na siya dire-diretso hanggang mag 100 years old. Okay. So, dito, ang ginawa kong sample is, ang insured is 7 years old. So, pwede to, 0 age hanggang 70 years old, hanggang 65 years old, pwede tong plan na to. Okay, so ang ginawa ko lang is, 7 years old si insured at ang owner is 36 years old. Okay? So, yung face amount na nilagay ko is 1 million. Ang total insurance coverage niya is 2 million. No? Then, ang computation niya is naka 15 years siya. Kapag gustong baguhin ni client, gawin na lang 10 years, 5 years, 3 years later on in the future, pwede, i-recompute lang yan. Okay? So, dahil minor yung insured, naglagay ako ng waiver of premium upon death or disability of initial owner. Paano to? Example, si owner na 36 years old is merong mangyari sa kanya. It's either death or disability, na aksidente or nagkasakit, and na-diagnose ng total disability or talagang disabled, hindi na kaya magtrabaho, hindi niya na kayang gawin yung trabaho niya. So, consider yon as disability. So, ibig sabihin, yung the rest of the years na babayaran pa ni client, isi-sunlight na magtutuloy. Example, 2 years pa lang nababayaran tong plan. 'Di ba? Nawala na si client. Ay, nawala na si owner. Yung the rest of the year, like example, 13 years, si Sun Life na po yung magbabayad nun hanggang matapos yung plan. Then, don't worry kasi yung benefits, yun na yun pa rin. Okay? So, sa age niya, dahil 1 million yung nilagay ko, meron naman netong minimum, ang in-example ko lang dito is 1 million. Ang annual is 163, ang quarterly is 45,000. So, ang monthly niya is pwedeng, yan, 45,000 sa 94 divide 3. So, 15,000 siya per month. Kasi 1 million nilagay ko. So, pwede to hanggang magkano yung gusto ni client. Ayan. So, ito yung pinaka benefits ng plan. Okay? So,
Pagdating ng 8 years old ni client or nung insured na bata, meron na kagad lalabas na dividends. Okay? May cash kagad na ibibigay si Sun Life. So, yung dividends na yan, kapag hindi mo kinukuha, nag-accumulate siya, pwede siyang kumita ng 4.50%. So, ang dividends and the accumulation rate is not guaranteed kasi nagbabago-bago yung rate niya yearly, no? Minsan every 2 years or next minsan 1 year nagbabago na. Pero usually every 2 years, no? Nagkakaroon ng pagbabago. Tumataas or minsan bumababa. Pero dito, ito yung computation na binigay, no? Yung projected computation. So, first year pa lang, may dividends na. Pag hindi kinuha, nag-accumulate. Okay? Then, guaranteed cash value, ito yung ready cash or ready credit na pwedeng hiramin ni client kung emergency, nangailangan ng pera. Pwedeng kumuha si client dito hanggang 80%. So, hindi pwedeng 100% kasi mataterminate yung plan. So, 80% lang pwedeng kunin. Then, yung 80% na yon, ah, hindi ka obligate ni Sunlight na kailangan bayaran mo agad. Depende sa'yo, kailan mo siya babayaran or ibabalik. Pero much better na ibalik mo. Meron siyang interest pero hindi naman ganun kalaki. And per annum naman yung interest rate ni Sun Life. So, ito yung makakatulong sa'yo just in case na kulang ang pambayad sa premium or may emergency ka na kailangan mong bayaran. 'Di ba? Bawa, may kailangan kang pandagdag ng puhunan sa negosyo, hindi mo na kailangan manghiram sa bangko kasi sa sarili mong policy, pwede kang humiram. Okay? Then, guaranteed endowment benefit, ito na yung 6% na ibibigay ni Sun Life na fixed until age 100. So, 60,000, 60,000, start ng 6th year, then every year na yan hanggang mag-age ng 100. Ayan, no? Dire-diretso yan, dire-diretso. Then, kapag na-reach niyo yung 80 years old, 25% ma-advance niya na yung life insurance coverage niya. Then, kung ma-reach pa ulit yung 85 years old, another 25%. Basta total 100% ng life insurance coverage ni client is pwede niya nang ma-advance. Okay? Then, paano naman kung hindi kinukuha? Ito siya, nag-accumulate siya. So, kapag nag-age na 13 years old, may 60,000 na siya, hindi kinuha, na-add ulit yung 60,000 plus yung kinita, which is the accumulation rate, 'di ba? Iniwan kasi sa policy, hindi kinuha, nag-earn pa siya ng interest. Then kapag nag-age siya ng 24, merong 927,000. Nag-age siya ng 18 years old, meron siyang 403,000. Pag kinuha ni client tong 403,000, another 60,000 ulit na mabubuo. So 18,000, ito na yung by that year na mag-enroll na sa college, kailangan na ng pang tuition fee. So, ito, pwede na itong gamitin. No? Pwede siyang pagkunan. Plus, the dividends. Ang total dividends, kung hindi kinuha, 143. Pwede mo bang kunin niyang parehas? Yes, pwede. Or gusto mo isa lang. Depende sa'yo. Kapag kinuha mo yan, another ulit, 60,000 na mabibigay. Kung sa dividends, another dividends ulit na ibibigay. So, total living benefit, ito yung pinaka-total benefit, lahat ng pumasok na pera, kinita ng pera, lahat nandito na. So, pag nag-age siya ng 30 years old, meron siyang 3.8 million. Kapag gusto ni client, naisipan niya na, what if withdrawing ko itong total living benefit na to? Mata-terminate po yung plan, sayang naman, 'di ba? Bakit mo withdrawin? Ma-enjoy mo na yung pinaka-benefits ng plan kasi wala ka na binabayaran by that year, 'di ba? So, pwede mong kunin itong ah, accumulated payouts, no? Yung lahat ng payouts na hindi mo kinuha na at age of 30, 1.6 na siya, di kunin mo to or gusto mo isama mo pa sa dividends, so almost 2 million, kunin mo siya. Tapos, another 60,000 ulit na mabubuo and another dividends ulit na ibibigay. So, ibig sabihin, lahat ng papasok na pera or lalabas sa pera dito, ibibigay na pera, lahat yan pag iniwan mo, kikita siya.
Okay? So, anong purpose nito? Pwede mo siya gawin as retirement fund. Una, gawin mo muna siyang educational fund ng anak mo. Siyempre, hindi naman forever mag-aaral yung anak mo. After nun, gawin mo naman tong retirement fund. Kasi hanggang 100 years old to eh. 'Di ba? So, maraming purpose. Then, after 6 years, pag lumabas yung 60,000, pwede mo din tong gamitin as pang-help or pandagdag additional ah para sa premium payment, 'di ba? So 163, meron kang 160, 103 na lang yearly hanggang matapos mo 'to yung hulugan. Pero ang kinaganda ng plan na 'to, kahit hindi mo pa siya tapos hulugan, meron ka nang nai-enjoy na amount. Okay? And then total death benefit 2,915,000. Kung mapapansin nyo, palaki din siya ng palaki yung amount. Kasi, if ever na lahat ng total ng pera na lumabas dito is nag-accumulate na, hindi kinuha ni client, tapos may mangyari, pati yon i-add lang ni Sun Life dun sa total life insurance coverage ni client. Yun ang makukuha ng beneficiaries. So, ano pa? Pwede mo ito gawing travel fund, birthday fund. Depende sa'yo kasi every year matatanggap mo na siya. Okay? Para ka ding nagbi-business na nandyan lang, 'di ba? Hindi mo na kailangan ng kahit na anong tauhan or ano, basta nandyan lang siya sa papel, 'di ba? Tumatanggap ka na lang. So, ito ang Sun Life Secure Income 15. Meron siyang minimum amount kung masyadong natataasan sa 1 million hindi kaya yung premium, pwede po natin itong ibaba sa minimum. Pero syempre, pag binago yung face amount, magbabago din yung guaranteed amount na payout. Kasi laging magbe-base sa face amount yung 6%. So, ayan po siya. No? Ito yung isa sa mga best plan of Sun Life. Ayan. Ayan. So,